Magandang gabi mga ka-devotion, kakauwi ko lamang po from our Investors Day. Alam niyo po, naisip ko po bigla itong tanong na to. Para kanino po ba talaga tayo bumabangon? Para kanino tayo nabubuhay? Pero, alam niyo yung tanong na yan, hindi lang naman yan naisip lang bigla ngayon. Dati na kasi yan, nagiging tanong pa noon sa mga tao. So, yung iba, ang sagot dyan, para kay Judith. Ayan, kasi marami tayong due date. Yung iba naman po, para sa pamilya, para sa bills, sa jowa niya, para kahit kanino, maaari yun, no? Pero may isa pong tao na ang sagot niya po, o yung declaration po ng buhay niya, nabubuhay po siya para kay Kristo. Alamin po natin kung sino po ito, no? Basahin po natin ito sa may Galatians chapter 2 verse 20. Ito po, basahin ko lamang po, no? Sabi po dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po, these words is a declaration po ng faith ni Paul. Kilala niyo po ba si Paul or si Apostle Paul? Siya po dati si Saul. Siya po yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano noon. Pero alam niyo po yung nangyari? One time, nagta-travel po siya sa may road of Damascus. And then, na-encounter niya po yung liwanag ng Panginoon. After that, nagkaroon ng complete upside down na turn. Ayan, nagkaroon ng turn sa buhay niya. 'Di ba? So, si Paul, from destroying the church, siya na po yung nagbe-build ng church. Siya po yung nag-encourage. Siya po yung nagpapalakas po sa mga kapwa Kristiyano. And from dati na persecutor na namumuhay lang para sa sarili niya, now dinedeclare niya na po na hindi na po siya namumuhay sa sarili niya. He is no longer live, but Christ lives in me. Yan po yung sinabi ni Apostle Paul. Grabe po yun, di ba? Yun po, alam niyo po kung si Apostle Paul, kaya niya po yung i-declare. Ngayon po mga ka-devotion, I hope na kaya rin po yun, natin yun kahit na ganito na yung panahon ngayon. Kahit na medyo mahirap nang gawin yung mga bagay na ito, hindi po tayo dapat sumuko. Kahit po minsan nararanasan natin na hindi natin kakampi yung mundo. Well, hindi naman talaga natin kakampi yung mundo. In fact, kaaway nga ito ng Panginoon. At tayo po mismo, kamumuhian po tayo ng mundo. At pag kinamuhian po tayo ng mundo, alam niyo naman po kung sino yung kakampi natin. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kung si Paul po binago ng Diyos, kayang-kaya rin po tayong baguhin ng Panginoon. And I know every day, we face choices. If mamumuhay ba tayo sa sarili natin or mamumuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. We will let Christ live in us, 'di ba? So isipin po natin 'to. Pagka nahihirapan tayo, when we feel weak, alam niyo po, isipin natin na ang Panginoon ay namumuhay sa atin. Siya po ang ating kalakasan. At kung minsan naman naiisip natin that we are not worthy, we are unworthy, let us remind ourselves, alam niyo po, mahal tayo ng Panginoon. Kaya isipin po natin that you are loved. You are loved. I am loved by the Son of God who gave Himself for me, for you, and for us. 'Di ba? Huwag niyo po isipin na unworthy tayo because we are loved. You are loved po, no? So when you feel lost, minsan nyo, di mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Isipin nyo na lang po ito. You are no longer living. Si Kristo na ang namumuhay sa'yo. Kaya naman mga ka-devotion, ito yung challenge sa atin. Araw-araw. Sikapin natin na mamuhay sa kalooban ng Panginoon at hindi sa ayon lamang sa kagustuhan natin. That's it for today. Magandang gabi po, mga ka-devotion.